여러분 안녕하세요 and welcome back to K-Learn Korean Language Training. Once again, Gerard here. For today's video, pag-usapan natin yung massive selection. Again, since today is massive selection, okay? So, share ko lang, di ba 9 years na ako nag-a-assist? So, share ko lang yung mga naging experience ko sa massive selection. So, dati, nung bago-bago pa yung process, mabilis talaga or madami talaga ang nase-select na mga taga-Philippines talaga. When you say massive selection, yung mga passer ko is mabilis talaga silang, halos nauubos talaga sila kaagad. Okay? That is my experience pagdating sa massive selection. So napansin ko sa massive selection, itong mga nakaraang taon, medyo kahit sinasabing massive selection, parang hindi mo ramdam yung massive selection. Parang ang daming waiting, ang daming pending, okay? So etong video na to is ginawa ko hindi para mawalan kayo ng pag-asa, okay? Kung hindi, para makapag-ready kayo sa mga pwedeng mangyari, okay? So bale, yun nga, nung mga nakaraan like 2017, yan mabilis talaga, madaming nase-select talaga sa mga student ko lang. Minsan unang araw pa lang ng massive selection ubos na or na-hard na sila lahat. Ngayon napansin ko umaabot na ng taon minsan, taon, 6 months, ganyan. Ang tagal bago ma-select, okay? Ito kasi yung nagiging problem. So yung nakikita niyo sa screen na yan, di ba? Yung sa taas yung title niya, 2025 Third New Foreign Workforce Allocation Plan Guide. Okay? So ito yung guide ng workforce allocation for 2025. Okay? And then, pagdating dito sa baba, makikita niyo yung mga numbers, di ba? Manufacturing, 13,062. Yung mga ganyan. Shipbuilding, 500. Agriculture and livestock, 1,878. Construction, 356. Service, 596. Okay? So, ang dami, di ba? So, 13,000 sa manufacturing. Pero, hindi po lahat yan sa Pilipinas. Sa mga hindi nakakaalam, maraming sending countries, Nepal, Cambodia, China, di ba, India, yan, kasama yan sa mga sending countries. So ngayon, ngayon hindi lang pala Pilipinas ang nagmamay-ari ng mga numbers na yan nasa taas, yung 13,062, hindi lang po yan Pilipinas. So yun yung minsan, yun yung kalimitang ginagawa ng mga mga learning center para makahikayat sila na mag-enroll. Oh, dami nilang kailangan ngayon, 13,000. 13,000 ang pwedeng ma-hired. Pero, hindi nila sinasabi na maghahati-hati pa yung mga bansa doon. Maghahati-hati pa yung mga sending countries. Eh di sana kung 13,000 yan. Kung sa Pilipinas lang yan, di ba? Eh di sana na-hired na halos. Di ba? Pero ang papansin mo, yung mga nagpo-post pa, dalawa-dalawa, isa ganyan. Yung iba, ang tagal na naghihintay, swerte, nasa-select sila. So, hindi po lahat ng numbers na nandyan is sa Pilipinas. Hati-hati po yan. So yun yung isa sa mga ginagawang scam ng mga learning center, okay? Yan yung mga binibigay nila pero hindi nila sinasabi na hati-hati pa yan yung mga sending countries, okay? At depende kung gaano kadami yung bibigay sa'yo. Depende sa performance ng mga nasa Korea. Paano yun? Bawa, yung mga Pilipino, maraming mga pasaway, maraming mga nagpaparelease, maraming mga nagkikipag-away. So may possibility na babaan yung quota natin or yung ibibigay sa atin. Ganun yun. So, sinasabi ko nga dati, nakasalalay din sa mga nasa Korea, sa performance ng mga nasa Korea, yung magiging quota or yung bibigay sa atin na quota. Okay, kasi may evaluation lahat ng mga countries na nagsisend ng tao sa Korea, may mga ano po yan, may evaluation yan. So, alam nyo na kung bakit siguro konti ang nasiselect sa atin, di ba? Hindi natin alam, di ba? So, pero ganun yun, may evaluation talaga yan sila. May evaluation yan sila. Kinakausap nila siguro yung mga sadyang, yung mga secretaries ng mga company, kung kumusta yung mga Pilipino, mga Cambodian, ganyan. And then, pag nagkaroon ng selection, pag nagkaroon ng quota, doon natin malalaman kung madami or konti yung mabibigay sa atin. So, napansin ko medyo tumumal talaga yung selection natin, especially sa Pilipinas, no? Kasi yung mga passer ko last year, ilan pa lang yung nakaalis, halos nandiyan pa yung iba. So,
medyo bumagal talaga. Itong video na 'to hindi para sa mawalan kayo ng pag-asa, okay? Ito ay, nire-ready ko lang kayo based on my experience. Maaari naman magbago 'yan at anytime, okay? Basta yung mga numbers po na nandiyan, hindi lahat 'yan sa Pilipinas. Maghahati-hati pa yung mga sending countries. And then depende pa din 'yan sa evaluation po nila, okay? So kaya 'pag nakaalis kayo, galingan niyo yung performance niyo, magsipag kayo, huwag kayong basta-basta magpapa-release. Para maganda yung performance, maganda yung maging, image natin sa Korea. So damihan nila yung ano, yung quota natin. Alam ko yung number 1 yata ngayon Thailand yata, Thailand or I don't know. Pero may mga ranking po kasi 'yan, 'di ba? Yung mga nag-attend ng PIOS, online PIOS, may ranking 'yan, 'di ba? Pinakita pang ilan yata tayo, pang 12 yata tayo sa ranking, 'di ba? So kaya siguro konti yung quota. Okay, so eto lahat experience and then reality, okay? Ay lahat nung yung quota, manufacturing, ayan yung mga nakasulat diyan sa gilid, hindi po lahat 'yan sa Pilipinas. So huwag kayong magtaka kung, konti ng passive selection pero ang konti ng mga nase-select 'no, okay. So alam niyo na, depende, depende 'yan at hindi lahat 'yan sa Pilipinas. Okay, so 'pag kayo i-inquire sa mga learning center, magtanong kayo, kilatisin ninyo para hindi kayo mabudol. Okay, pero kung gusto niyo mag-enroll sa'min, magpa-assist, so 2,500 lang kami online class. Full assistance na 'yun throughout the process, okay? So again, good luck po sa lahat ng mga naghihintay ng kanilang EPI. Sana ma-select po tayo lahat. Sana biglang lumakas yung selection sa Pilipinas para ano, para mas lalong madaming mabago yung buhay. Okay? So maraming salamat ulit sa panonood ng video. Sana natuto kayo. Paki-share nyo yung video, paki-follow nyo kami sa Blue App, K-Learn Korean Language Training. Okay? Once again, I'm Gerard. Ako po yung may-ari ng K-Learn. And you have a nice day. Sana po ma-select na yung mga naghihintay. And have a nice day po. Annyeong!